Ang ganda mo talaga. Huwag kang magulo. Ito ang opisina ni Lin Xiao. Paggamit ang opisina niya, parang pinapahalagahan siya. At saka, maglaro sa kanyang lugar. Hindi ba mas nakaka-excite? Ano ang ginagawa ninyo? Gusto ko sanang ipakita sa iyo ang mas nakaka-excite. Sayang. Bakit? Malinaw na ikakasal na tayo. Sa ganitong sitwasyon, hindi na ako magpapanggap. Lin Xiao, tulad mo na buong araw naglalaro lang ng laro, walang kwenta. Anong punto ang maihahambing mo kay Lin Yi? Bawat araw na kasama ka, nakakasuka ako. Sabihin mo sa kanya. Sino ang mas nakakapagbigay satisfy sa'yo? Nakakainis. Si Zhao Ho ay martial arts expert na hinir ko ng malaking halaga. Ikaw lang? Maglakas loob kang makipag-away sa kanya? Maging matalino ka. Ibigay mo ang Lin Shi. Pwede kitang patawarin. Panaginip lang yan. Kung hindi lang bulag ang dalawang matatanda, hindi mapupunta sa iyo ang Lin Shi. Saan ka makakapantay sa akin? Ang Lin Shi ay hindi mapupunta sa mga taong tulad mo. Tama na. Kung sasaktan mo siya, magkakaroon tayo ng problema. Mula nang mapunta sa iyo ang Lin Shi, ako ay nanumpa. Nakukunin ko ang lahat ng sayo. At babawiin lahat. Lin Xiao, kung ano ang mas importante sa iyo. Lalo kong kukunin. At sisirain ito. Sa ganitong paraan lang. Makakabawi ako sa lahat ng nakaraan ko. Tayo na. Oo nga pala. Ang dalawang matatanda, ipinadala ko na sa dog farm. Siguro ngayon, wala nang natira kahit buto. Nagpadala na ako ng 2 milyon sa pamilya mo. Alam mo na ang dapat gawin. Huwag kang mag-alala, Boss Lin. Siguradong gagantihan ko siya. Kamakailan lang, si Lin Xiao, ang presidente ng Lin Group, ay pinaghihinala ang sangkot sa panloloko sa negosyo at inaresto ng mga otoridad alinsunod sa batas. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malakas na pagyanig sa merkado. Matinding bumagsak ang halaga ng stocks ng Lin Group. Nagpadala na ako ng 2 milyon sa pamilya mo. Alam mo na ang gagawin mo. Huwag kang mag-alala, Boss Lin. Sisiguraduhin kong pagdudusahan niya to. Pasok, magpakabait ka. Hindi ba't ito ang presidente ng Lin Group? Pero ngayon, nakadapa na lang. Sa harap ko. Anong gusto mong gawin? May nag-utos sa amin na alagaan ka ng mabuti dito. Ito ang tubig pampaa na inihanda ng mga lolo mo para sa'yo. Kailangan mong inumin lahat yan, walang matitira. Inumin mo. Inumin mo lahat. Ang ingay. Tumahimik ka. Ano nang ginagawa ninyo? Chen Jingguan. Nagbibiro lang po ako sa kanya. Magkaibigan po kami. Magkaibigan. Tanungin mo siya. Magkaibigan tayo, di ba, baby? Di ba? Ang ingay. Tumahimik kayo. Zan. Boss Zan. Hindi ko po alam na nagpapahinga kayo. Paumanhin po. Kasalanan ko po. Ako ang may kasalanan. Lin Xiao, lumabas ka riyan. May bumisita sa iyo.
Salamat kanina. Trabaho lang po. Mandurugas. Ilang pamilya ang nasira dahil sa mga tulad mo. Hindi ko kailanman ginawa yan. Hindi ikaw ang masusunod. Umalis na tayo. Katarantaduhan yan. Ikaw si Lin Xiao. Boss, narinig namin ang nangyari sa'yo. Tutulungan ka namin. Wala yan. Inagaw ni Lin Yi ang lahat sa akin. Wala na akong natira. Tarantado ka. Ikaw si Lin Xiao. Boss, noong nasa eskwela pa tayo, ikaw lang ang hindi nandidiri sa amin. Kaming tatlo ay mga ulila. Tama, boss. Kung wala ka, hindi namin matatapos ang pag-aaral. Ang taong katulad mo, paano magiging scammer? Boss, hindi ka kailanman naging wala. Kahit papaano, mayroon kang kaming tatlong magkakapatid. Boss, kaming tatlo, ang mag-iisip ng paraan para sa'yo sa labas. Huwag kang susuko. Lalaki ka. Bakit ka umiiyak? Noon, hindi mo kami pinabayaan. Ngayon, hindi ka namin pababayaan. Dilaan mo ang paakong ito. Kung hindi, sa tuwing magkikita tayo, bugbog ka sa akin. Dila. Dilaan kita. Dagdagan mo pa ng pagkain. Huwag kang mahiya, kain ka. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka. Pinagbantaan pa ako niya. Gusto mo pa ba ng tubig pampaligo ng paa? Dilaan mo ang paa ko. Kung hindi, sa tuwing magkikita tayo, bubugbugin kita. Dilaan mo. Dilaan mo. Dilaan ko. G, nagago mo ako, ha? Pinainom mo ako ng tubig pampaligo ng paa, ha? Pinadilaan mo ako ng paa, ha? Anong tingin-tingin? Sige, atakehin. Mukhang may koneksyon siya sa pamilya ko. Sa wakas, nakita. Ano nang ginagawa ninyo? Pakawalan mo. Ang mga nagkakagulo, dalhin ninyong lahat pababa. Opo. Tara, halika. Bilis, umalis na. Tumayo ka. Bilis, umalis na. Bilis. Hoy, matapang ka. Kinikilala kita. Pero ang ginawa mo ay medyo pabigla-bigla. Ano ba yan? Kahit mamatay ako, kukagitin ko pa rin ng isang piraso mula sa kanya. Bagay ka sa akin. Mula ngayon, kung maglakas loob silang galawin ka, sabihin mo ang pangalan ko, si Zonhan Bei. Zonhan Bei. Zonhan Bei. Ikaw nga pala ang, si Zonhan Bei na nagtayo ng pamilyang Zonhan ng walang gamit. Hindi ko inaasahang may nakakaalala pa sa akin. Ang pagkikita ay tadhana. Ang pirasong ito ng Chonglu Jade ay ibibigay ko sa'yo. Sa hinaharap, dalhin mo ang Jade. Hindi lang ang bilangguan na ito, pati na ang buong kontinente. Walang maglalakas loob na galawin ka. Ang Chonglu Jade na ito ay may koneksyon sa iyo. Dapat mong ingatan ito ng mabuti. Maganda ang pagkakabuo, isang magandang binhi para sa pag-aaral ng martial arts.
Sino ka? Saan ito? Maganda ang iyong pundasyon. Magaling na prospekto para sa martial arts. Sino ka? Saan ito? Gusu, Murong Shu. Dito. Ay nasa loob ng Chongluyu, espasyo ng kamalayan. At ako, ang espiritu ng kagamitan dito. Merong Zio. Ang ina po ng yan. Binata. Nakapasok ka dito. Nagpapatunay na ikaw ay inapo ng aming pamilyang Murong. Bilang ninuno, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Ito ang Siang Kunoy, may kakayahang ikonekta ang yin at yang, kapangyarihan para baligtarin ang langit at lupa. Anong ginawa mo sa akin? Sir, ito na. Matalino ka. Baguhan ka pa lang. Pero magaling ka na. Ito ang Kian Kunoy, kapag mas naging bihasa ka pa. Ang Kian Kunoy ay makakapag-ugnay ng dalawang magkaibang mundo sa dimensyon. Halimbawa, virtual world. Virtual world. Paano ninyo mapapatunayang hindi siya nagkasala? Officer Chen, payagan lang po ninyo kaming i-bail si Lin Xiao. Makakahanap po kami ng ebidensya. Mapatutunayan naming inosente siya. Kalokohan. Alam ba ninyo kung nasaan kayo? Officer Chen, nakikiusap ako. Kasama na namin si Lin Xiao mula pagkabata. Hindi siya ganoong klaseng tao. Oo, Officer Chen. Pwede po ba kayong mag-imbestiga? Hindi niya kayang gawin yan. Officer Chen, bigyan po ninyo ng pagkakataon si Lin Xiao. Officer Chen, makakahanap po kami ng ebidensya. Inosente si Lin Xiao. May mga taong handang gawin ito para sa kanya. Baka naman, napagbintangan lang siya talaga. Huwag kang lalapit. Mamamatay ka. Huwag kang lalapit pa. Mamamatay ka. Boss Zan. Ang taong ito, siya ang hinahanap ni Pangulong Meng ng Martial Alliance. Espesyal siyang hiniling. Huwag mo akong pahirapan. Kahit si Meng Zigang, pagdating dito, hindi siya magwawala sa harap ko. Ikaw. Ano ka ba? Zon Hanbei. Anong ipinagmamalaki mo? Narito ka na. Akala mo ba pangulo ka pa rin ng pamilyang Zonhan? Tama. Balita ko na wala na ang kanyang martial arts. Panahon na ngayon ng Martial Alliance. Boss Zan. Pasensya na, dalhin natin siya. Maraming martial arts ang aking pamilyang Murong. Ang iba, kailangan mong tuklasin ng mag-isa. Mag-ensayo kang mabuti, binata. Huwag mong ikahiya ang pangalan ng pamilyang Murong sa labas. Gusto mong mamatay? Gising ka na. Boss Zon. Ako ang target nila. Ako na ang bahala. Gustong mamatay? Gising ka na. Boss Son. Ako ang target nila. Ako na ang bahala. Walang kwenta ka, gusto mo pa kaming lutasin. Sugod. Paglipat ng langit at lupa. Anong teknik ang ginamit mo? Gusto mong malaman? Lumuhad ka at humingi ng tawad. Kaya lang niyang talunin ang isa. Hindi niya kaya ang isang grupo. Atake! Ingat! Hindi ba't nawala na ang lahat ng kung fu mo? Mga kapatid, umatras tayo. Gusto ninyong umalis?
Sir, doktor, tawagin ang doktor. Sir, ngayon. Matagumpay mong natanggap ang mana ng Chonglo Died. May pagkakatiwala ko na sa'yo, ang pamilya. Pagkalabas mo sa bilangguan, tandaan mo, ang tagapangasiwa ng Zonhan clan ang hahanap sa'yo. Ang kinabukasan ng Zonhan clan ay nakasalalay na sa'yo. Sir, Inimbestigahan ko ang buhay mo. At ang buong Lin Group. Sa lahat ng ito, marami talagang kahina-hinala. gusto mo talagang pakawalan ako? Pahihintulutan kitang makaalis. Pero hindi ibig sabihin na nagtitiwala ako sa iyo. Kung gusto mong patunayang malinis ka, ikaw mismo ang dapat gumawa. Sana, hindi mo ako bibigyan. Kung gusto mong patunayan ang iyong inosensya, ikaw lang ang makakagawa noon. Sana, hindi mo ako bibigyan. Yelin, sa pagkakataong ito, talagang pagkukulang ko. Walang kwenta. Napakaraming pera ang ibinigay ko sa'yo. Pinabayaan mo pa siyang mabuhay at makaalis sa bilangguan. Binatalin. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Kapag nakalabas na ako, titiyakin kong mapatay ko siya. Gusto mo pang makalabas? Ang pamilya mo, inasikaso ko na. Sumama ka na sa kanila. Hanapin si Lin Xiao. Ayokong makita siyang buhay pa. Pagkatapos ng 3 araw. Boss, ano ang susunod na gagawin namin? Napakalawak ng implikasyon sa likod ng pangyayaring ito. Ayokong madamay din kayo. Boss, napagkasundoan nating magkakapatid na magkasama sa hirap at ginhawa. Wala sa amin ang duwag na takot sa kamatayan. Tama. CJ, sabi mo magtratrabaho tayo, pero umiinom lang pala tayo. Yung 20,000 piso sa card na ito. Nasaan na? Mahal, kakalabas lang sa kulungan ng tropa ko. Ano nung masama kung magdiwang kami? Nakikisalamuha ka pa sa mga salot sa lipunan. Hindi ka ba nababahala? Sabi ko na nga ba, nadawit lang ang tropa ko. Wala akong pakialam. Nasaan na ang 200,000 piso sa card na ito? Huwag mong sabihin sa akin na ginamit mo lahat para mapiyansa ang walang kwentang ito. Ito ang lahat ng ipon natin. Gusto mo ba akong patayin sa galit? Gago ka. Inilabas mo ang lahat ng ipon ng pamilya? Boss, Kayong dalawa rin. Ganito. Magkano? Babalik ko sa inyo, hahanapan ko ng paraan. Babayaran? Ano nang gagamitin mong pambayad, gago? Itawag sa pulis? Ang mga tulad mong walang kwenta, dapat mamatay na lang sa kulungan. Huwag nang lumabas para manira ng buhay. Zhang Xiumei, tumigil ka na. Gago ka. Lumalaban ka pa sa akin. Noon pa sinabi ni Ginoong Merong na ang jade na ito ay nakakapag-ugnay ng 2 magkaibang mundo. Akala ko ba wala kang kwenta, may mamahalin ka palang gamit. Ito na lang ang... Huwag mong kunin yan. Hindi ba't si Boss Lin ito? Bakit dito ka pa kumakain sa ganitong lugar? Boss Lin, mukhang talagang bumagsak ka na. Zhao Ho, anong ginagawa mo rito? Zhao Ho, anong ginagawa mo rito? Ano,
May ayaw sa'yo na mabuhay. Tama na. Sumama ka na. Huwag kayong gagalaw. Lixin, ano nang ginagawa mo? Nagmamagaling ka pa? Ilapag mo yan. Bilisan mo. Ganda. Mukhang yung kasama mo ay ayaw tumanggap ng tulong. Hindi. Ang masamang to, dapat namatay ka na sa kulungan. Bakit ka pa lumabas para manira sa amin? Umalis na kayo. Ito ay problema ko lang. Boss, Ikaw si Lin Xiao. Hala, siya ba yung huwes na bakal ng pamilyang Warsoul, si Uyang Lin? Kasama pa si Muyaw, ang diwatang berde. Si Yun King, ang batang daisi ng alapaap. At maging, si Moyon, ang hating gabing rosas, ay narito rin. Ang apat na tagapangasiwa ng pamilyang Warsoul na bihira lang makita. Bakit nandito silang lahat? Ano nang nangyari? Gago itong hayop na to. Paano siya nakagalit ng ganito karaming tao? boss. Ayos lang. Mga tao po sila. Walang kwenta ka. Paano mo magagawang makisalamuha sa mga taong katulad nila? Tama. Sa totoo lang, isang walang kwentang hambog ka lang. Nabaliw ka na ba sa pagkakakulong? Ikaw si Lin Xiao. Tama, huwag kayong mag-alala, mga diwata. Ang layunin ko rin ay patayin siya. Boss, haharangin namin sila mamaya. Tumakbo ka na, tama. Medyo nahuli na kayo. Ang kapal ng mukha mo. Paano mo sila pinagsasalitaan ng ganyan? Tagapangasiwa Aoyang, huwag po kayong mag-alala. Kukunin ko na siya para lumuhod at humingi ng tawad sa inyo. Ano ka ba? Karapat dapat ka bang pagtawaran ng aming pinuno ng Warsoul? Zhao Ho. Oras na para magayos tayo ng ating mga utang. Ano ka ba? Karapat dapat ba na humingi ng paumanhin sa iyo ang pinuno ng aming Warsoul? Nagkakamali kayo. Tulad niyang asong gala, paano ko naman magiging pinuno ng pamilyang Warsoul? Bakit namin kailangang magpaliwanag sa iyo? Huli na ang pagdating ng iyong tauhan. Patawarin mo po ang iyong tauhan. Ye Ouyang, ikaw, nagkakamali ka ba? Ang pagtutulungan ninyo ni Lin Yi upang agawin ang aking ari-arian. Ngayon ay aking pagtutuusin sa iyo. Lin Xiao, buti pa ikaw. Huwag kang magtago sa likod ng mga babae at maging duwag. Huwag kang magpapalabis. Para sa isang tulad mo, ako lang ay sapat na. Kung ikaw mismo ang naghahanap ng kamatayan, pagbibigyan kita. Nakakatakot talaga. Ulitin natin. Ito ay, Parang divine shift ni Boss Don. Paano? Paano nangyari ito? Paano siya nagkaroon ng ganoong lakas? Ikaw. Ito ang pinakamahusay na mananakit ng Black Snake Gang. hindi ko maintindihan ang ginagawa niya. Zhao Ho. Ngayon, sino na ang walang kwenta? Zhao Ho. Ngayon, sino ang walang kwenta? Ikaw. Ano pang hinihintay nyo? Patayin nyo siya. Sinong may lakas ng loob? Matatalo ka, tapos mandaraya ka. Nagpaalam ka ba sa amin? Oras mo nang umalis. Teka muna. Kung papatayin mo talaga ako, hindi ka pababayaan ni Lin Yi. Lin Yi. Ako mismo ang hahanap sa kanya. Kasapi siya ng samahan ng martial arts. Ikaw, hindi mo siya karapat-dapat na kalaban. Sabihin mo kay Lin Yi. Walang pakialam ako kung ano ang nasa likod niya. Maghanda silang lahat. Kung ayaw ninyong umalis, hindi ako mag-aatubiling ay patire kayong lahat. CJ. Ang nangyari ngayong araw. Tatatak sa isip ko.
Umalis na tayo. Tapos na ang problema mo. Ngayon, ang problema naman natin ang pag-usapan. Bakit nasa iyo ang Chongluyu? Naayos na ang problema mo. Ngayon naman, ang problema natin ang aayusin. Bakit nasa iyo ang Chongluyu? Pangulo. Simula ngayon, malapit nang magkaroon ng bagong pangulo. Ang tanging may hawak ng Chongluyu. Ang makakita nito, ay parang nakikita ako mismo. Pa, kahit natanggalin ako sa trabaho ngayon, hindi ako pupunta para pakasal sa isang taong hindi ko kilala. Kalokohan. Ikaw ay anak ko, anak ni Chen Baogo. Paano ko sasaktan ng sarili kong anak? Hoy. Hoy. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, magkita tayo sa rooftop pagkatapos ng kalahating oras. Imbestigahan mo. Sino-sino ang mga nakakasalamuha ng binibini nitong mga nakaraang araw? Binibining Chen. May isang bagay na kailangan ko ng tulong mo. Bakit nasa iyo ang Chongluyu? Inimbestigahan na namin kayo. Hindi mo nga maayos ang Lin Plan. Paano ibinigay ni Boss Zan ang Chongluyu sa isang tulad mo? Sagutin ng seryoso. Kung hindi, Kahit na, magulo sa loob ng pamilya. Mas mabuti na dalhin muna natin siya pabalik. Mas mabuti ito kaysa wala. Lin Xiao, sumama ka sa akin. Kuya Lin, sandali. Ang perang ito, Zhang Xiumei. Boss, hindi mo kailangang bayaran ang perang ito. Lixin, anong kalokohan ang sinasabi mo dito? Itutuloy pa ba ang pag-aayos ng bagong bahay? Ikakasal pa ba tayo o hindi? At kayo rin. Sige na. Babalik ko ang perang ito. Boss, Mayroong 4 na milyon dito. Sandali. Susubukan kong kunin ang pera mula sa mundo ng laro. Gising ka na, binibining Chen. Sino ka? Anong gusto mo? Hulaan mo. Ano bang gusto kong gawin? Sapat na ba? Sapat. Sobra-sobra pa. Talagang mapagbigay si Kuya Lin. boss. Saan mo nakuha ang pera? Dati akong CEO, di ba? May ganito akong halaga. Bakit di mo sinabi noon? Kung alam lang namin, hindi na kami nag-abala magnakaw. Meron ka pa, bigyan mo naman kami. Wala na, wala na. Hoy, Lin Xiao. Sagipin mo ako, nakidnap ako. Hahawakan mo ako. Inisip mo ba ang kahihinatnan? Binibining Chen. Nagsiyasat na ako. Tinanggal ka na sa trabaho ngayon. Di mo ako maloloko. Ipinadala ka ni Lin Yi. Kahit na. Anong magagawa mo? Binibining Chen. Hahawakan mo ako. Mamamatay kang masahol. Ikaw pala ang taga-Udaw Alliance. Leafy. May mata ka pala. Ginang Chen, bakit hindi natin subukan ng isang pastahan? Pipustahan natin kung darating si Lin Xiao para iligtas ka. Lin Xiao, anong ginagawa mo? Huwag mo akong hawakan. Mamamatay kang masahol. Mukhang napakalakas ng tiwala mo sa kanya, habang wala pa siya dito. Hindi pa ako nakakatikim ng lasa ng isang bantay bilangguan. Tigilan mo yan. Mukhang, mahalaga nga siya sa'yo. Nagmamadali ka pang pumunta dito para mamatay. Lin Xiao, mag-ingat. Siya ang mercenaryong si Li Fei ng Udaw Alliance. Narinig kong si Zhao Ho ay natalo sa'yo.
Ngayon, gusto kong malaman kung ano ba ang kaya mo. Mamatay ka na. Mamatay ka na. May pagka-interesante. Tingnan natin kung ilang beses mo akong mapipigilan. Yihua Jiamo. Yihua Jiamo, hindi ba ito ang martial arts ng Tian Shan? Lin Xiao. Lin Xiao. Lin Xiao. Ang pinuno ng pamilyang Zonhon. Ganyan-ganyan lang. MS Chen. Siya ang lalaking gusto mo? Walang kalaban-laban. Binata, ang Qiang Kunoy, nakakapaglipat ng lakas mula sa labas. Maaari ring ilipat ang lakas mula sa loob. Salamat, Ginoo. Hindi pa pala patay. Titingnan ko nga kung ilan pa ang buhay mo. Ang aking Yihua Jiamo. Paano mo nalaman yan? Tanungin mo si Haring Yama. Lin Xiao. Ano nung sinabi mo, patay na si Li Fi? Ayon sa mga bilanggo sa kulungan, pagkatapos niyang makuha ang Chong Luyu, naging napakakakaiba na siya. Tama ka, Pangulo. Hindi namin ito kasalanan. Chong Luyu. Hindi ba yon ang bagay ni Zhen Hanbei? Ayon sa mga sinaunang kasulatan, ang Chong Luyu ay may kapangyarihang maglaman ng espiritu. Ang huling pagkakataon na lumitaw ito, ay nasa kamay ni Merong Ziyu ng Guso. Pangulo, ang walang kwentang si Lin Xiao. Pagkatapos makuha ang Chong Luyu ay nagbago ng lubusan. Lalo na kayo pa. Zhen Hanbei. Kung malaman mo na napunta sa akin ang iyong bagay, ano kaya ang mararamdaman mo? Sana hindi kayo nagsisinungaling sa akin. Hindi kami maglalakas loob. Ang aking panloob na lakas ay nangangailangan ng pagkuha ng enerhiya mula sa babae. Sakto, ang katawan ni Ruyan ay perpektong akma. Magsakripisyo ka ng konti. Ito ay para sa alyansa ng martial arts. Boss. Huwag. Tigilan mo ko. Na pala. Oras na para tapusin ang pamilyang Warsaw. Yung 4 na steward ay mas malaking pakinabang. Kung may mangyaring mali, papanagutin kita. Opo. Huwag.
Kinilabutan ako. Kung hindi sinabi ni Muyaw na wala ka ng lakas, akala ko mamamatay ka na. Salamat. Sa huli, ikaw pa rin ang pangulo ng aming War Soul. Tungkulin kong iligtas ka. Pangulo, para lang sa isang babaeng tulad niyan, nailagay mo ang sarili mo sa panganib. Talagang taos-puso ka. Oo nga, maganda ang katawan. Ganito pala ang gusto mo. Akala ko, tulad ko ang gusto mo. Lumabas kayong lahat. Hindi kayo pwedeng pumasok. Umalis ka. Lumabas kayong lahat. Liu Cheney. Ito ay bawal na lugar ng pamilya. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na pumasok ng walang pahintulot? Bastos, hinahamon mo ako. Leo, isang matandang pinuno lang. Anong karapatan mo na makipag-usap sa aming punong tagapangasiwa ng ganyan? Bah! Narinig ko, dinala mo na ang iyong kabit sa headquarters. Ang punong tagapangasiwa na ito, karapat-dapat ka bang maging isa? Sabihin mo na agad. Anong gusto mong gawin? Siyempre, narito ako para humingi ng pananagutan. Sa panahon ng iyong panunungkulan, nagdulot ng paghina ng pamilya. At kayo rin. Palaging nagpapabaya sa responsibilidad. Ano, gusto niyong lahat maging pinuno ng digmaan? Naghahanap ng away. Matandang Leo. Sa tingin mo, sino ang dapat maging punong tagapangasiwa? Kailangan pa bang itanong? Halos isulat na niya sa mukha ang ako lang ang karapat-dapat. Ang 4 na salitang ito ay nakasulat sa kanyang mukha. Bastos! Wala kang karapatang magsalita dito. Mga tao, itapon siya palabas. Ano? Ganito lang kalakas? Karapat-dapat ka bang sumigaw sa akin? Sino ka talaga? Ako ang tatay mo. Sino ka ba talaga? Ama mo ako. Hoy, gusto mong mamatay? Liu Cheney. Tama na yan. Ito ba yung sinasabi ninyong problema? Tama, kung maayos mo ang matandang asong ito, pumasa ka na sa pagsubok. Sa oras na iyon, tiyak na magiging assistant ka namin. Siyempre, kasama na ang ilang espesyal na assistant. Talagang kailangan ko ng ilang espesyal na tulong. Kung pumasa ako sa pagsubok, kailangan kong mag-create kayo ng account sa laro, at samahan ako sa paglalaro ng dungeon. Laro. Mag-create ng account. Maglaro ng donjon? Ito ba yung espesyal na tulong na kailangan mo? Maliit pala ang tingin ko sa'yo. Hoy, ang tagapangasiwa ng aming War Soul. Anong lasa? Pag kinain? Gago. Di mo alam ang kamatayan. Tama na. Kailangan ng punong tagapangasiwa ang pahintulot ng clan leader, o ng higit sa kalahati, ng mga elder ng pamilya para mabago. Liu Cheney, huwag kang magpahiya sa sarili mo. Ako ang nagpahiya sa sarili ko. Tignan mo kung ano ito. Ako ang nagpahiya sa sarili ko. Tignan mong mabuti kung ano ito. Pinagsamang petisyon ng mga matatanda ng pamilya. Aoyang Lin, kung may utak ka, magbitiw ka na lang ng sarili mo. Leo. Sa aming angkan, nagbuo ka ng sarili mong grupo para sa pansariling interes. Nagnakaw ng pera. Akala mo ba hindi namin alam? Ngayon, tapos na ang laban. Maliban na lang kung may bagong pinuno ng angkan dito. Kung hindi, ang resulta ngayong araw na ito, walang makakapagbago. Sabihin ko, nandito na ang bagong pinuno ng angkan. Nasaan ang jade ng Chonglu mo? Impossible. Jade ng Chonglu, paano napunta sa'yo? Ang may hawak lamang ng jade ng Chonglu. Ang makakita nito, ay parang nakikita ako mismo. Paano napunta sa iyo ang jade ng Chonglu? Ang makakita ng jade ng Chonglu ay parang nakikita ang pinuno. Bumaba ka. Alam ko na, peke siguro ang jade na ito. Aoyang Lin, ang lakas ng loob mong gumawa ng peking jade ng Chonglu. Anong parusa ang nararapat sa iyo? Liu Cheney,
Ang bibig mo, parang boss sa Langwan Paradise. Napakatigas ng ulo. Para sa tulad mong, matigas ang ulo at ayaw makinig. Sa laro, matagal na kitang pinadelete ng account. Tumahimik ka, walang ganoong pagkakataon sa mundo. Kayong, akala nyo ba mga tanga kami? Hoy! May mga bagay, kapag sumausaw ka ng basta-basta, maaari kang mamatay. Bata. May mga bagay, na kung makikialam ka ng basta-basta, pwedeng mamatay ka. Kung, luluhod ka ngayon at magmamakaawa, at aminin mong peke ang Jade na ito, baka pagbigyan pa kita. Bakit mo nasabing peke itong Jade? Ayaw mo ng mabuti, gusto mo ng masama. Kung gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Liu Chenny, mag-aalsa ka ba? Mag-alsa. Katawa-tawa. Noong pinaglalaban ko ang Zanhon, kayong mga babae, nasa kung saan pa kayo natutulog noon. Huling pagkakataon mo na. Aminin, o gusto mong mamatay? Kaya kong patunayan. Ako ang gwardiya sa bilangguan kung saan nakakulong si Zhan Hanbei. Nakita ko mismo. Ibinigay niya ang jade na ito sa kanya. Ganda. Iniisip mo bang tanga ako? Anong ibig mong sabihin? Halatang halata naman. Kayong dalawa, espesyal ang relasyon nyo sa kanya. Bata, ang swerte mo sa babae. Ang kulit-kulit niya, hindi mo siya kayang talunin. Umalis na kayo, ako na ang bahala sa kanya. Ang kulit-kulit niya talaga, hindi mo siya kayang talunin. Umalis na kayo, ako na ang bahala sa kanya. Saan kayo pupunta? Sa ganyang kaliliit mong kakayahan, makikipag-away ka pa sa akin. Nakalimutan mo ba, na nandito kami? Matandang aso, matagal ko nang gustong gantihan ka. Liu Chenny. Hanggat nandito kami, ang Zonhan clan, ay hindi maipapasa sa tulad mong, traidor na walang utang na loob. Kayo ang may gusto nito. Mga kapatid, kapag nahuli natin ngayon ang mga babaeng ito, pagkatapos ipapasaya ko kayo. Tama na. Ako na ang bahala sa natitira. Hindi ba't sinabi kong umalis ka, hindi mo siya kayang talunin? Ngayon, ako na ang pinuno ng pamilya. Tumabi ka sa likod at manood na lang. Liu Chenny, narinig mo na ba ang Zonhan duel? Gusto mo pang hamunin ako sa Zanhon duel? Ang tapang mo, kung ganoon ang gusto mo, pagbibigyan kita. Magkita na lang tayo sa dueling arena. Kita tayo sa arena. Baliw ka ba? Ang labanang ito ay parang kontrata ng buhay at kamatayan. Hindi mo sila kayang talunin. Hindi namin ililibing ang bangkay mo. Hindi ito laro kung saan mag-farm ng monsters at magpatay ng boss. Akala mo ba mabubuhay ka ulit pag namatay ka? Ang magaling na DPS ay hindi lang dapat marunong umatake. Kailangan din niyang mag-tank kung walang main tank ang grupo, at humawak ng posisyon ng tank. Ngayong wala si Boss Zon. Ako na ang magiging main tank. Minsan, hindi lang ang Shaolin ang kayang mag-tank, kaya ko rin bilang si Merong. Sa lahat ng mga taong ito, ikaw lang ang nagpatakbo ng pamilya. Mahirap yun para sa'yo. Mula ngayon, ako na ang bahala. Narinig ko nga mga tauhan mo. Ay hinipuan ng anak kong babae. General Chen, ito, baka may malaking pagkakamali. Kailangan ko ng paliwanag. Linye, halika rito ngayon. Kailangan ko ng paliwanag. Linye, halika rito. Ikaw ba ang gumalaw sa anak ni General Chen? Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Huwag po, Master. Si Lin Xiao lang ang target ko. Si Chen Jiang siya ang anak kong babae. General Chen, patawarin ninyo ako. Hindi ko alam noon. Kahit bigyan mo ako ng 100 lakas ng loob, hindi ko rin gagawin. Lahat ay dahil kay Lin Xiao. Lin Xiao. Ang bagong pinuno ng War Soul Clan. Oo, si Lin Xiao, peke lang na pinuno. Isang taong kakalabas lang sa bilangguan. Isang estafador, ang anak ninyo. Tiyak na naloko niya. Ang awayan ng inyong mga pamilya. Maaaring hindi ako makialam. Sino man ang muling gagalaw sa anak ko? Gagawin kong maglaho ang buong Martial Alliance ninyo.
To, ikaw ang unang tao sa kasaysayan ng pamilya na nangahas na hamunin ako sa Warsaw Duel. May huling hiling ka ba? Pwede kong i-grant. Hindi na kailangan. Ang tulad mong klaseng tao, madali lang talunin. Kayabangan, ngayong araw ay ipapaalam ko sa'yo kung ano ang ibig sabihin ng paglapastangan sa akin ay kamatayan. Boss Zon, bakit ka kumuha ng ganitong tanga bilang pinuno ng angkan? Parang nagsisimula na akong maniwala sa kanya. Aoyang, di ba dahil sa isang salita niya, nahulog ang loob mo? Hindi ko alam. Pero ang sarap sa pakiramdam na may nagpoprotekta sa'yo. Ang ganda talaga. Siya, kailan pa siya naging ganito kalakas? To, ikaw ang nagpilit nito. Anong ginawa mo? Ang lakas ko. Liu Cheney. Ganito lang ba kalakas? Ngayon din, ipapadala kita sa impyerno. Shenko no Oi. Hindi ako papayag. Ilang taon kong pinaghirapan ito. Paano ako mamamatay dito? Lin Xiao, ingat. Mga karayom ng yelo at apoy ng Martial Alliance. Liu Cheney, traidor ka. Kaya pala alam na alam ng Alliance ang mga galaw ng pamilya. Siya nga talaga. Liu Cheney. Mabuti ang pagtrato sa iyo ni Zon Laoda at ng Zonhan Clan. Bakit mo pinagkanulo ang Zonhan Clan? Lahat ito dahil sa inyong mga tanga na hindi marunong tumingin sa sitwasyon. Isa-isa kayong nananaginip pa rin ng pagbangon ng Zanhon Clan. Wala na si Zanhon Bay. Ano pa ang ipinaglalaban natin sa walang kwentang clan na ito? Tumahimik ka. Liu Cheney. Elder ka pa naman ng clan. Ano ba ang alam mo? Mas gugustuhin pa niyang ibigay ang posisyon ng punong tagapangasiwa sa isang babae kaysa sa akin. Kung ganito ang sitwasyon, dadalhin ko ang clan para sumanib sa Martial Alliance. Ako ang magiging clan leader. Sa oras na ito, malamang malapit na. Punong tagapangasiwa. Siya, si Liu Cheney. Bakit kita pakikinggan? At hula lang naman ito, tapos ako pa ang magiging utusan mo. Gusto mo rin namang tulungan si Uyang Lin, di ba? Napakahirap ng misyong ito. Ikaw lang, ang pinakamalakas sa martial arts ang maaaring gumanap. Hindi ka magpapabigo sa amin, di ba? Siya, si Liu Cheney. Ang aming Zanhon Clan, libu-libong miyembro, ikinulong niya lahat. Tumahimik ka. Ang babaeng ito, sa tingin ko, nakakuha siya ng posisyon sa pamamagitan ng kanyang katawan. Siya nga si Liu Cheney. Ang aming pamilyang Zanhon, libu-libong miyembro, ay ikinulong niya. Liu Cheney, ginawa mo ang lahat para lang umangat. Sinabi ni Boss Zan, masyado kang ambisyoso. Hindi ka bagay na mamahala sa pamilya. Ang orihinal na plano, ay hayaan kang magsanay sa posisyon ng elder. Ginawa mo siyang lubos na mabigo. Tumahimik ka, huwag kang magdahilan para sa kanya. Ang matandang taksil na yon ay naiinggit lang sa posisyon ko. Isang babae lang. Anong laban mo sa akin? Sa tingin ko, nakaangat siya sa pamamagitan ng katawan. Kung magsasalita ka pa ng ganyan, papatayin kita ngayon din. Ano ang mali sa sinabi ko? At kayong lahat, sumusunod sa babaeng ito. Ang pamilya ay malilipol sa kanyang mga kamay. Tama na. Taong marumi ang puso, marumi ang tingin sa lahat. Gusto mo malaman ang dahilan? Muyaw, ibigay mo sa akin ang ledger. Narito ang lahat ng record kung paano pinagsamantalahan ni Liu Cheney ang pamilya para sa sariling interes, pagbebenta ng mga lihim, at ilegal na pagbebenta ng mga yaman ng pamilya. Kasama na ang pagkakabilanggo ni Boss Zon, may kinalaman ka rin dyan, di ba? Liu Cheney, alam na alam talaga ni Boss Zan ang lahat. Pinapahalagahan lang niya ang dating samahan, kaya hindi siya kumilos. Hindi. Impossible. Impossible. Sa ngalan ko bilang punong tagapangasiwa ng pamilya, ipinahahayag ko na si Liu Cheney ay itinataboy mula sa pamilya.
Lin Xiao, hindi. Puno ng pamilya. Sa ngalan ng aking paglilingkod, sa pamilya sa loob ng maraming taon. Pakiusap pasubalian nyo, ang utos ng punong tagapangasiwa. Ngayon mo lang ako kinilalang puno ng pamilya? Sino ka? Teleportation. Isa siyang dakilang guro. Siya ang matandang tagapayo ng alyansa ng martial arts, si Tan Lang. Siya ang pinakamalakas, sunod lang sa pinuno ng alyansa. Hindi ko inakala na naabot na niya ang antas ng isang dakilang guro. Liu Tenny. Ikaw ay isang kahiyan sa alyansa ng martial arts. Ang tagal na nating hindi nagkita. Kayong mga tagapangasiwa. May masamang balak ang dumating. Lalaban tayo. Kahit apat tayo, hindi natin siya kayang talunin. Huwag kang mag-alala. Ang pagdating ko ngayon, hindi para makipag-away. Ano ang pakay mo? Ang inyong pamilyang Zanhun. Ito ang pinapangarap na sangkap ng aming pinuno. Lalo na kayong apat. Paano ko kayang pabayaan, makipaglaban sa inyo? Sa totoo lang, ang pinuno gusto pang makuha ng walang hirap. Mapasakamay ang Zanhun family. Mukhang sobra ang iniisip niya. Huwag mong asahan. Ako na. Paalala ko sa inyo, ang Hua Shanlong na inyong inilagan sa loob ng ilang dekada. Si Liu Tenny ninyo, ang kumakatawan sa Zanhun family. Ang tumanggap nito. Dapat alam ninyo, dahil tinanggap na ang Hua Shanlong, wala nang puwang para bumalik. Kayo ngayon, walang suporta ni Zanhun Bei. Paano kayo makakayanan? Pag-inatan inyo ang oras sa loob ng isang linggo. Pagkatapos ng isang linggo, ang buong inyong pamilya, lahat ay mas masahol pa sa kamatayan. Pagkaraan ng isang linggo, ang buong angkan ninyo, ay mamumuhay ng mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Ano ang ibig sabihin ng Hua Shanlong na sinasabi niya? Ang pagtanggap sa Hua Shanlong ay kumakatawan sa paglagda sa kasunduan ng buhay at kamatayan ng bawat pamilya. Magpapadala ang bawat pamilya ng isang mandirigma. Ang matatalo ay otomatikong masasakop. Dati, dahil halos pantay-pantay ang lakas ng bawat pamilya, ilang daang taon nang walang sinumang nag-aanyaya. Anong takot? Labanan natin siya. Hindi namin siya kayang talunin, kaming apat. Huwag kang mag-alala, nandito rin ako. Nakita mo na rin ang lakas ni Tan Lang kanina. Kahit pagsamahin pa natin ang lahat, hindi natin siya matatalo. Lin Xiao, hindi ka naman miyembro ng aming angkan. Hindi mo kailangang mamatay ng walang kabuluhan. Hindi lang ito para sa inyo. Ang pumatay sa aking mga magulang ay nasa Martial Alliance din. Bukod pa riyan, nangako ako kay matandang Zon na ako ng kanyang pamilya, ang Zonhan. Hindi ako maaaring sumairas sa pangako. Alam kong may talento ka sa martial arts. Pero imposibleng maabot mo ang antas ng isang Grandmaster sa loob lamang ng isang linggo. Ngayon, kaya kung makakonekta sa kahit anong mundo ng virtual reality, ibig sabihin, ang aking espiritu ng mandirigma at ang kahit anong mundo ng virtual reality ay magkakaugnay. Ang kakayahang sinasabi mo ay eksaktong kapareho ng kay matandang Zon. Ikaw kaya ang hinahanap ng pamilya. Sa loob ng ilang dekada, ang tagapagmana ng mga muro. Kaya, basta't sa loob ng isang linggo, ay maging Grandmaster ako sa mundo ng virtual reality. Ang Martial Alliance ay hindi na dapat katakutin. Ang galing, kung makakonekta sa mundo ng virtual reality, baka sakaling, matulungan ka namin. Marunong din kayong maglaro ng video games? Hindi, pero hindi ibig sabihin, hindi marunong ang mga taong nakapaligid sa amin. Ipakikilala kita sa isang tao. Sino? Ang pinsan kong lalaki. Pinsan mo? Ano ang sinasabi mo? Ano ang sinabi mo? Katulad mo si Zanhun Bei. Kayang ikonekta ang laro sa totoong buhay. Ang astig naman. Kuya mo, siyang tunay na number 1 assassin ng Tian Shan, si Suo Luo. Ganyan talaga siya palagi. Sanayan lang yan. Para akong wala. Kuya Suo Luo, gusto kitang maging kaalyado. Alam ko. Ang number 1 murong giant Shisan. Sa mundo ng laro, naging katatawanan na ang pangalan mo. Ako naman, number 1 assassin ng Tianshan, makipagtulungan sa'yo. Paano naman ang mukha ko? Kuya, binibigyan kita ng mukha, no? Hindi ako humihingi ng pahintulot mo. Kung ayaw mo, gagawin ko. Hindi. Hindi. Unang beses to na nagbanta ka sakin dahil sa isang lalaki. Hindi. Tama. Boyfriend ko siya. Sabi ko na nga ba eh. Hoy, bata. Isa lang ang kapatid kong babae na to. Kapag sinaktan mo siya,
Hindi kita patatawarin. Usapang seryoso. Linlin. Hindi ko basta-basta maibibigay ang napakahalagang bagay na ito sa isang mahina, maliban na lang kung Maliban na lang kung ano. ipapatawag ko ang referee. Magpiki tayo. Kung matatalo mo ako, pumili ka. Sige, yan din ang gusto ko. Gusto kong malaman. Ang tunay na kakayahan ng number 1 assassin ng Tianshan. Salamat sa'yo, Kuya Bolo. Nakuha ko na rin ang top tier equipment na ito. Ang Chomlu Ring. Malaki ang natulong ko sa'yo. Dapat bang bigyan mo ako ng reward? Sige, sabihin mo, anong gusto mong reward? Gusto ko. Tumawag si Mo yun sa akin. Mauna na ako. Ikaw. Patayin mo ang musika. Patayin. Boss mo. Usap tayo. Hindi ko inakala ang pinuno ng Madman Gang ay nangaagaw din pala sa pagkakataon. Munting babae. Alam kong ang war soul ninyo ay tinututukan na ng Marshall Alliance. Kaysa hayaang ang Night Blooming Jasmine, ang pinakamalaking ahensya ng impormasyon sa buong lalawigan, ay maging sunod-sunuran sa Alliance. Ibigay na lang ninyo sa aming Madman Gang. Palakasin at palagin namin ito. Siyempre, hindi rin namin ito kukunin ng walang bayad. Ang ibig mong sabihin sa hindi walang bayad, ay bibilhin mo lang ng 10 milyon. Ano pinagkaiba niyan sa pagnanakaw? Magpresyo ka, kahit magkano bibilhin ko. Kung ganun, 50 bilyon, para lang may masabi. 50 bilyon? Niloloko mo ba ako? Sa 50 bilyon, mabibili mo na ang buong kalye na ito at pati yung kanto. Tama ka. Niloloko nga kita. Wala na palang pag-uusapan. Gusto mong makipag-away, sisibayan kita. Mo yan, anong nangyari at nagmamadali ka? Yun kasi, pasensya na. Parang naalala ko, hindi ko naka-off ang gas sa bahay. Mauna na ako. Hinto. Isa siya sa mga top players sa laro, Jo Chaige. Kung magtatagumpay tayo, nasa yun na yan. Ano siya sa gang ng mga baliw? Kung ayaw ibenta ni boss mo ang Yelike Siyang, pasensya na, aalis na ako. Pag naisipan mo na, saka na lang tayo mag-usap. Alis na ako. Sandali lang. Ako, ang masasabi ko. Boyfriend ko pa siya, ha? Ano? Boyfriend, MS, Mo. Huwag kang magsalita ng ganyan ng basta-basta. totoo ang sinasabi niya. Hindi. Zakaige, makinig ka muna sa paliwanag ko. Hindi ganyan ang iniisip mo. Lolo, kagabi lang, tinawag mo pa akong sweetie. Sweetie, Bata ka, gusto mong mamatay. Saan mo nakuha to? ito bang singsing na Chonglu? Singsing na Chonglu. Hoy, gusto mo bang mamatay? Saan mo nakuha to? Tungkol sa singsing na Chonglu. Akala ko ba si Zanhan Bei ang nagbigay sa'yo ng kakayahang to? Binigay sa akin ni Sora ang singsing na to. Nasira na lahat ng gamit ko. Sora. Si Sora, ang number 1 na assassin ng Chanshan. Akala ko kuripot yon. Nagbigay pa pala sa'yo ng Chonglu Ring. Kung kinilala ka ng kakaibang tao na yon, may kakayahan ka nga siguro. Balita ko, lalaban ka sa Martial Arts Alliance. Anong kailangan mo? Sabihin mo lang. Oo, kailangan ko ng ilang top tier na kagamitan.
wala akong kagamitan. Pero, meron akong 5 bilyong gintong barya. 5 bilyon. Tama, may kondisyon ako. Anong kondisyon? Maging mabuti ka sa anak kong babae. Kung saktan mo siya, pupugutan kita ng ulo. Anak mo siya? Kuya Zakay, mali ang pagkakaintindi mo. Ako ang gusto ni Lin Xiao. Aba, naghanap ka pa ng iba. Uyang Lin, huwag mong isipin na dahil ikaw ang chief steward, ay susunod na lang kami sa'yo. Pagdating sa pag-ibig, pantay-pantay tayong lahat. Sabihin mo, sino ang gusto mo? Pwede bang hindi pumili? Hindi. Pwede bang piliin ko silang dalawa? Panaginip yan. Talagang kayang gawin ng dalawang baliw na babae to. Sino ba na nag-utos sa'yo na hindi malinaw ang relasyon mo sa kahit sino? Karapat-dapat yan. Yung karakter na pinapagawa ko sa'yo, nagawa mo na ba? Ayon sa online guide, gumawa ako ng karakter na tinatawag na Eme. Pag maglalaro ng dungsyon, ikaw sa harap, ako sa likod, mag-heal, at maglalagay ng status effects. Maganda naman ang experience sa larong ito. Talaga. Pag naisip ko na mayroon din akong nakatalagang MA na babae. Pasensya na. Kasi, yun nga, ang magkaroon ng sariling MA ay pangarap ko na talaga. Hindi ko inaasahan na paglabas mo sa bilangguan. Nagbago ka na talaga. Pasensya na, dahil nawalan ka ng trabaho dahil sa akin. Huwag kang mag-assume, trabaho ko yon bilang gwardiya sa bilangguan. Kung ibang tao, gagawin ko rin yon. Bakit ka pa rin nandito sa pamilya? Ikaw ang taong pinakawalan ko sa piyansa. Responsibilidad ko sa lipunan yon. Dapat alam mo na ngayon. Masyado pang maaga para sabihin yon. Tama sila. Yung taong dalawa ang kinakasama. Hindi talaga mabuting tao. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala para makamit ang hustisya para sa'yo. Naniniwala ako sa'yo. Anong ginagawa nyo? Naniniwala ako sa'yo. Anong ginagawa nyo? Sayang, muntik na kayong maghalikan. Patas na labanan na lang. Ganun pa man, hindi ko naman iniisip na matatalo ako sa inyong apat. Kaya pala nag-imi ka. Yun pala ang nasa isip mo. Totoo naman, nang ginawa niya yun. Napilitan kaming gumawa ng melee character para makipag-close combat. Mukha kaming tanga. Hindi ka rin naman magaling. Noong gumawa ka ng wudang character. Hindi ba't para makapag-dual sword kayo ni Lin Xiao? Hindi ganoon. Mali ang akala nyo sakin. Nag-email ako para mapataas ang ceiling natin sa Dongshun runs. Huwag na yang mga walang kwentang usapan. Kung ako, pipiliin ko ang Beggar's Sect, mas masaya ang laban. Nakontak na ba yung Xiaoyao Tagesing? Tinanggihan niya ang imbitasyon ko. Sabi niya, ayaw ng Juchan Group na makisali sa away natin sa Martial Arts Alliance. Boss, baka dapat humanap na lang tayo ng iba. Boss, bagong balita, pumunta ang mga tao ng Martial Arts Alliance sa Juchen Group. Mag-i-invest ang Martial Arts Alliance ng 0 bilyon sa Jushan. Pangulo, baka pwede nating palitan ang iba. Pangulo, bagong balita lang, pumunta ang mga tao ng Alyansang Martial sa grupong Jutien. Binata. Dahil nakapasok ka rito, patunay na ikaw ay isang inapo ng aming pamilyang Murong. Bilang ninuno, bibigyan kita ng isang malaking pagkakataon. Ito ay ang Qiang Kun Nuoy, na may kakayahang pagdugtungin ang yin at yang, at baliktarin ang kalikasan. Marami pang martial arts ang pamilyang Murong. Ang iba ay kailangan mong tuklasin ng mag-isa. Magpraktis kang mabuti, binata.
Huwag mong sirain ang reputasyon ng pamilyang Murong sa labas. Ginoong Meng, malinaw na ang sinabi ko. Ang Zhu Qian ay hindi sasali sa alitang ito. Ginoong Chen, hindi ako narito para makipag-usap sa'yo. Narinig kong ang Zhu Tian ay mayroong malubhang problema sa pera. Ano ang gusto mong gawin? Basta tumango ka lang. Maglalagay ang Wu Dao Tongmeng ng 10 bilyon sa Zhu Qian. Ginoong Chen, ang buhay o kamatayan ng Zhu Qian ay nasa kamay mo na ngayon. Naniniwala akong matalino ka. Sandali lang, Ginoong Chen. Pakisuyo, hintay muna. Sino itong walang malay na bagay? Ginoong Chen, hindi ba't napakakaiba ng pagkakataon ng krisis sa pera ng Zhu Chen at paglitaw ng Wu Dao Tongmeng? Sa daan papunta rito, pinagkatiwalaan ko na ang Yelay Shiyang na mag-imbestiga. Ang salarin sa butas sa pera ng Zhu Chen ay ang Wu Dao Tongmeng. Meng Xiaofeng, ang galing ng paraan nyo. E ano kung ganon? Ang Zhu Qian sa paningin ng aming Wu Dao Tongmeng ay mga malalaking ipis lang. Madali kong durugin. Meng Xiaofeng, ang galing ninyong magplano. E ano kung ganon? Ang Zhu Qian sa paningin ng aming Martial Alliance ay parang malaking ipis lang. Kayang-kaya kong durugin. Tungkol naman sa iyo, na kayang mag-utos sa impormasyon ng Night Blooming Jasmine. Bukod kay mo yun, ang natitira lang siguro ay ang pinuno ng Warsaw Clan. Narinig ko kay Lin Xiao ang pangalan mo, tama ba? Meng Xiaofeng. Matagal na tayong hindi nagkita, bastos ka pa rin. Ah, si Diwatang Kinyimuyaw pala ito. Ang tapang mong umupo. Gusto kong malaman ang lasa mo. Gusto mo bang mabulag? Masyado kang walang respeto sa akin, yung Master Meng. Harapan mo pang Gina ganyan ang aking steward. Isang asong palaboy, ang lakas ng loob mong tumahol sa harap ko. Tama na. Hindi ka welcome sa Zhu Qian. Umalis ka na. Chen, ulitin mo. Guards. Samahan siya palabas. Chen Ke, huwag mong kalimutan. Ngayon, ang tanging makakapagligtas sa inyo ay ang aming Martial Alliance. Baka naman umaasa ka pa sa pamilyang Warsaw na malapit ng maglaho. Paalam na. Chen Ke, huwag mong kalimutan. Ngayon, ang makakapagligtas sa inyo ay ang aming Martial Alliance lamang. Hinihintay mo pa ba ang Zanhon family na ito na nalulubog na? Hirap na silang buhayin ang sarili nila. Masyado kang mayabang, Meng Xiao. Ang pamilya namin, pera ang hindi nauubos. Kalokohan. Anong kaya ninyo? Gaya ng gintong bar na ito, may 50 bilyon pa ako. Impossible. Di ba't wala ng pera ang Zanhon family nyo? Walang pera ang pamilya, pero hindi ibig sabihin wala akong pera. Mabuti, Chenki, tapos na ang daan ng Zhu Qian nyo. Salamat. Sino kayo? Chen Zong, matutulungan ko kayo sa problema sa pera ng Zhu Chen. Pero, Alam ko. Lampas na ako sa edad na yon. Ngayon, gusto ko lang ng tahimik na buhay. Kaya sa labanang ito, Hindi naman siguro. Ang magkasuwatong tunog ng piano at espada. Nasa puso pa rin ni A. Chen ang mundong mandirigma. marahil. Sino bang hindi nangarap maging mandirigma noong bata pa? Dahil dyan, sa laro, gumawa pa ako ng account na Shaolin. Sayang lang at tumatanda na tayo. Kahit na maging pangunahing Shaolin ka pa. Ngayon, wala na ako ng dating tapang.
Magandang piano. Sayang lang at walang marunong tumugtog. Ano ang kailangan kong gawin? Boss Chen, dahil nagdesisyon ka na, aalis na muna ako. Sandali. Anong kailangan kong gawin? Boss Chen, ang hiling namin ay simple lang talaga. Sabihin mo, Gusto kong sumama ka sa akin sa laro para mag-party tayo. maglaro? Siyempre, ikaw ang number 1 Shaolin. Pero ang mga equipment at item na malalaglag sa boss, sa akin mapupunta yun. Ah, kaya mo rin pala. May dala pa akong ilang mga pampalakas. Kunin mo, baka makatulong. Salamat, Boss Chen. Walang kwenta. Hinayaan mo lang na umangat yung lalaking yon sa posisyon ng isang master. Kailan pa nagsimulang magdahilan si Young Master Lin? Pagkatapos ng 3 araw sa Mount Hua ang labanan, hindi dapat magkaroon ng kahit anong problema. Walang kwenta ka. Pinapanood mo lang na umakyat siya sa posisyon ng isang Grandmaster. Magpaliwanag ka sa akin. Patawarin po ninyo, boss. Napakatuso talaga ni Lin Xiao. Ngayon pa nagdadahilan si Young Master Lin. Kung noon pa lang ay desidido ka, patay na sana si Lin Xiao. So, ako ang sinisisi mo? Tumahimik kayong lahat. Para sigurado, gawin niyo ang lahat ng paraan. Sa pagtitipon sa bundok Hua pagkatapos ng 3 araw, walang dapat magkamali. Alliance leader, si Lin Xiao mismo ay hindi gaanong kalaban. Basta't mapatay lang natin siya, ang Zonhan ay mawawalan na naman ng pinuno. Madaling sabihin, ngayon, hindi siya umaalis sa headquarters ng Zanhon. Paano mo siya mahuhuli ng nag-iisa? Huwag mo nang intindihin yan, Young Master Meng. May paraan ako. Gising ka na. Lin Yi, ikaw pala. Anong balak mo? Mga alyado sa martial arts, naghahanap kayo ng away. Pangulo, magutos ka na. Sasama kami sa'yo para patayin siya. Sinong may lakas ng loob na hamanin ang ating Pangulo? Gugutay-gutayin ko siya. Oo, Pangulo. Hindi pa ito ang tamang oras. Sa pagkakataong ito, ako lang ang pupunta. Paano naman yan? Inihanda na nila ang isang ambush ng maaga. Delikadong mag-isa kang pumunta. Masyado pang maaga para sa atin. Kung pupunta tayo ngayon, siguradong mahuhuli tayo sa ambush. Mas mabuting mag-ipon tayo ng lakas. Hintayin natin ang Western Martial Arts discussion. Pero, Desidido na ako, gawin natin ang sinasabi ko. Pangulo. Tay, tulungan mo naman si Lin Xiao. Imposible, inimbestigahan ko na ang kanyang background. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Tay, Sa ibang bagay, pwede kitang pagbigyan. Pero itong bagay na ito, walang pag-uusapan. sige, wag mo nang asahan na uwi ako sa bahay na ito. Ano nang ginagawa nyo? Dalhin niyo ang binibini sa kanyang kwarto. Kung wala akong pahintulot. Walang sino mang pwedeng magpalabas sa kanya. Tay. Nawawalan ka na ba ng pag-asa? Gising ka na? Ikaw pala, Lin Yi. Anong gagawin mo? Anong gusto mo? Siyempre, gagamitin kita para mahikayat si Lin Xiao na pumunta rito at mamatay. Bastos, patayin mo na lang ako. Huwag kang magmadali kapag pinatay kita. Paano ko mahihikayat si Lin Xiao na pumunta rito? Walang hiya ka. Nawawalan ka na ba ng pag-asa? Mamaya, mas lalo pang mawawalan ng pag-asa. Ang mabuting kaibigan mong si Lin Xiao kaysa sayo. Kawawa ka talaga, Lin Yi. Ang sinasabi mong pagmamahal ng pamilya, pagkakaibigan, at pag-ibig sa mga nakaraang taon.
Sa paningin mo ba ay pambayad lang para sa kapakinabangan? Tanungin mo ang sarili mo. Mayroon bang kahit isang tao sa paligid mo na mapagkakatiwalaan mo? Tumahimik ka. Kawawa ka talaga, Lin Yi, no? Hulihin siya. Tumawa ka, pinapatawa kita, tumawa ka nga. Tumatawa ka pa? Lao mo. Tumawa ka, pinapatawa kita, tumawa ka nga. Tumawa ka pa. Lao mo. Lao mo. Lin Xiao, tumakbo ka. Alam mong may ambush, pero pumasok ka pa rin para mamatay? Lin Xiao, tanga ka pa rin. Lin Yi, gusto kitang patayin. Huwag kang lumapit. Kung papatayin mo ako, hindi pa lalampasin ang samahan ng martial arts to. Ito, para sa mga magulang ko. Ito naman, para sa tropa ko. Taan lang, tulungan mo ako. Medyo interesante. Mas malakas ka ngayon kaysa dati. Pero sayang, wala itong saysay sa harap ko. Taan lang, kailangan ko siyang dalhin ngayon. Huwag mo akong hadlangan. Wala sa inyong dalawa ang makakaalis ngayon. Akala mo ba, ang isang Grandmaster ay hindi matatalo? Alam mo ba ang sinasabi mo? Impossible. Isang iginagalang na Grandmaster. Paano hindi man lang nakasagot ng isang suntok? Gawin mo sa akin ang gusto mo. Pero hinding-hindi ninyo dapat, itinutok ang sama ng loob ninyo sa tropa ko. Mamamatay ka ngayon. Gawin mo sa akin ang gusto mo. Pero huwag ninyong subukang pakialaman ng mga kapatid ko. Ngayon, papatayin kita. Akala ko mas magaling ka pa. Pero wala palang dapat ikabahala. Ikaw pa rin ang walang kwentang salta ng pamilya Lin. Dapat sana ay pinatay na kita dito. Pero nagbago na ang isip ko. Makikita kita sa pagtitipon sa bundok Hua pagkatapos ng 2 araw. Bitawan mo ako. Bitawan. Lolo, anong nangyayari? Lolo. Ganito na kalala ang sakit ni Lolo. Ngayon ka lang umuwi. Yun King, iniisip mo pa ba ang pamilyang ito? May puso ka pa ba? Tito, maayos naman si Lolo, ilang araw lang ang nakalipas. Bakit bigla siyang nagkaganito ngayon? Sa akin mo itatanong. Baka naman. Dahil sa'yo sa labas, ang dami mong ginawang masama, kaya naidulot mo kay Lolo. Ang panganay na anak na babae ng pamilyang yon. Nagpapabayan ng ganito sa tungkulin. Talagang hindi ko maintindihan kung bakit. Ikaw ang pinili ni Lolo na tagapagmana. Totoo yan, wala naman sa bahay. Ngayon lang umuwi nang magkasakit si Lolo. Ano bang silbi na pinalaki siya ng ganito? Sa tingin ko, hindi siya karapat-dapat maging tagapagmana. Tumahimik kayo. Narinig nyo ba? Ito ang kagustuhan ng nakararami. Yun King, payo ko sa'yo. Ibigay mo na lang ng maayos ang karapatan sa pagmamana. Para hindi ka magalit sa lahat. Tito, ngayon lang nagkasakit si Lolo. Agad-agad gusto mo na ang karapatan sa pagmamana. Tao ka ba? Sinong nagsabing hindi ko kayang iligtas si Lolo? Matagal na akong gumastos ng malaki para kunin ang isa sa mga dalubhasang doktor ngayon, si Q. Akala mo ba katulad kita, na walang puso? Umalis kayo. Huwag niyong istorbohin ang pagtuturok ng matanda. Kapag ako ay nagtuturo, huwag niyong gambalain kahit kaunti. Kung hindi, kung may mangyaring masama, hindi mananagot ang matanda. Kayong mga walang modo. Alam mo ba ang ginagawa mo? Yun King, anong ginagawa mo? Hindi naman ikinalait sa'yo ni Lolo. Mabuti naman ang trato niya sa'yo. Sinadya mo palang patayin siya. Bakit mo ako itinulak kanina? Katarantaduhan ang sinasabi mo. Yun King, hindi ko inakala. Na ganito kasama ang puso mo.
Kung hindi siya sadyang nanggulo, nailigtas ko sana si Lolo yon. Sayang naman. Sa tingin ko, gusto mo lang talagang mapatay agad si Lolo. Para maangkin mo ang yaman ng pamilyang yun. Hindi totoo. Hindi. Papatayin kita. Anong gusto mo? Gusto mo bang patayin kami para walang makapagsalita? CJ, kung kaya mo, patayin mo kaming lahat. Ang pamilyang Warsaw ay hindi nananakit ng walang dahilan. Pero hindi rin kami basta-basta hinahamak ng sinuman. Ang aming angkan ng Zonhon, hindi kami mang-aapi ng mga ordinaryong tao ng walang dahilan. Pero hindi rin kami hahayaan na hamakin ng sinuman. Sino ka? Naglakas loob kang pumasok sa aming angkan ng yon? Mukhang sawang-sawa ka na sa buhay mo. Anong panahon na? Ganito pa rin ang ginagawa nyo, panlalason? Panlalason. Gago ka. Lolo, gising na po kayo. Tingnan mo ang apo mong pinag-aruga mo. Hindi lang niya kayo pinatay ng harapan. Sumama pa siya sa mga dayuhan para sirain ang aming angkan ng yon. Kayo ang nagsisinungaling. Sino ang nagsabing walang pag-asa si Lolo yon? Punong angkan, may kumpiyansa po ba kayong mailigtas si Lolo? Hindi ko alam, pero may 70% tsansa. Katawa-tawa. Sa buong buhay kong pagdodoktor, wala pa akong nakitang kasong nabuhay ang patay. Nag-akala ka bang Diyos ka? Tingnan mong mabuti. Ito ang kaibigan mong tanga na dinala mo. Yun King, bakit ka lalong nagiging mangmang? Mukhang nahawaan ka ng katangahan niya. Parang mortal pill, sa laro ito. Ngayon, kahit anong walang kwentang gamot. Immortal pill ang tawag. Laro pa. Naluloko na kayo sa paglalaro. Kung hindi mo pa ito nakita, ibig sabihin makitid lang ang isip mo. Tumigil ka. Walang modo kang hayop ka. Ano ang ibibigay mo kay Lolo? Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatan? Nabigyan si Lolo ng gamot na hindi natin alam kung saan galing. Tigil na. Walang modo. Ano ba ang pinapainom mo sa matandang Ginoo? Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatan para magbigay kay Lolo ng kung ano-anong gamot na hindi natin alam ang pinanggalingan? Yun King, ang lupit mo. Patay na si Lolo, hindi mo pa siya pinapahinga. Naniniwala ako sa aming pinuno. Ano ba ang pinainom sa'yo ng lalaking ito? Maniwala ka sa ganyang kalokohan? Alam ko na. Baka naman natulog ka na sa kanya. Ikaw. Parang natatakot ka na mailigtas namin si Lolo yon. Nakakatawa. Matatakot ako sa'yo. Sige, magtayaan tayo. Kung may bubuhay ko si Lolo yon, luluhod ka at hihingi ng tawad kay Yunqing. Sige, paano kung ikaw ang matalo? Pagkakatiwalaan ko ang mana ng pamilya yon. Sige, yan ang sinabi mo, Yun King. Maghanda kang maging palaboy. Umalis ka dyan. Ang tagal na, bakit wala pa rin nangyayari? Baka hindi gumana yung gamot mula sa laro. Sino ka ba? Sinungaling. Natalo ka na. Yun King, itong mana. Ikaw mismo ang nagbigay sa akin. Matagal na ang nakalipas, bakit wala pa ring tugon? Baka yung sa laro ay hindi na gumagana, sira na siguro. Mandurugas, talo ka na. Yun King, itong karapatan sa mana. Pero ikaw mismo ang nagbigay nito sa akin. Ano pa ang hinihintay? Yun King, sumama ka ngayon para pumirma. Kontrata ng paglilipat ng karapatan sa mana. Lolo, gising ka na. Lolo. Lolo, nagising ka rin. Akala ko hindi na kita makikita kailanman. Yun King, pinag-alala kita. Ano ang nangyari? Paano nangyari ito? Matandang Ginoo, nagising ka rin. Sa pag-alis mo, hindi namin alam kung ano ang gagawin. Yun Gong. Akala mo ba nakalimutan ko na ang lahat? Kung hindi ikaw na nakipagsabuatan sa doktor na ito na nagbigay sa akin ng gamot.
Paano ako napunta sa ganitong kalagayan? Talagang isang palabas ng magnanakaw na humuhuli ng magnanakaw. Pangalawang tiyo, bakit mo sinaktan si Lolo? Yun Gong, ipinahahayag ko. Ngayon, ipinatatanggal kita sa pamilyang yon. Mga tauhan, hindi pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi matandang Ginoo, pakinggan mo ang paliwanag ko. Mali yan, matandang Ginoo. Maraming salamat, batang kaibigan, sa pagliligtas mo sa akin. Lolo yon, si Yunqing ay kamag-anak ko. Ito ang dapat kong gawin. Lolo yun, ikaw ang prinsipe ng pera sa palasyo. Sabi ni Yun King sa akin. Naghahanap ka raw ng mga top players sa laro. Oo. Puntahan mo't kunin ang computer. Lolo yon, ikaw pala ang prinsipe ng salapi sa korteng imperial. Lumipas na yon. Tara, Xiao Zong, buksan natin ang mana ng martial spirit. Bibigyan kita ng magandang oportunidad. Lolo yon, talaga? Iniligtas mo ang buhay ko, karapat-dapat ka nito. Salamat, Lolo yon. Sa tulong ni Lolo yun, tiyak na lalakas pa ang kakayahan ng pinuno ng tribo. Pero kahit ganun, sa pagharap kay Meng Zigang mula sa Martial Arts Alliance, wala pa ring ganap na kumpiyansa. Buti na lang, sa labas ng Cloud Tower, may cloud space. Dito pinakamalakas ang enerhiya ng mga bituin. Sakto, makatutulong ito para sa pinakamabilis na paraan. Upang mamanahin ang martial spirit ni Lolo yon. Ngayon, ang natitirang oras bago ang torneo, wala pang 10 oras. Kailangan kong magsipag sa pagsasanay. Nako, hindi ko inakalang ganito kahirap ang mana ng espiritu ng mandirigma. Sa kasalukuyan kong dugo. Hindi ko ito kayang ganap na manahin. But ihing tagapangasiwa, ano ang dapat nating gawin ngayon? Kahit nakuha ng pinuno ang mana ng espiritu ng mandirigma, hindi siguradong mananalo siya bukas. Ito ay sarili nating problema. Napakarami ng dinanas ni Lin Xiao para sa atin. Panahon na para gumawa tayo ng paraan para sa kanya. Talagang hindi ko inakala sa maikling panahon. Nakamit pa niya ang mana ng espiritu ng mandirigma. Minaliit ko talaga siya. Kahit nakuha niya ang mana. Hindi pa rin siya katapat mo. Sa paligsahan bukas sa bundok Hua. Tiyak na magwawagi ka. At mapapasa kamay natin ang pamilya ng mga mandirigma. Kapag nakuha ko na ang pamilya ng mga mandirigma, susunod naman ang 4 na tagapangasiwa nila. Sa paglipas ng panahon, ako ang mamumuno sa buong mundo. Walang katulad sa mundo. Sino kayo? Anong ginagawa ninyo? Mukhang mabait sa akin ang tadhana. Tamang-tama ang dating ninyo. Hala, may panganib sina Uyang Lin. General Chen, hindi ko inaasahan kayo mismo, ang mamumuno sa paligsahang ito sa bundok Hua. Sa huli, hindi ko talaga kayang tanggihan ang aking anak na babae. Sumunod na lang ako sa kanya, upang pangunahan ang paligsahang ito sa bundok Hua. General Chen, sa inyong katayuan, siguradong hindi kayo gagawa ng pandaraya, di ba? Huwag kang mag-alala, alam ko ang mga patakaran ng paligsahan. Sa totoo lang, gusto ko ring makita. Kung sino yung taong pinahahalagahan ng ganito ng anak ko, kung karapat-dapat nga ba siya. Sa ngayon, wala pang 30% ang mana ng martial spirit na natanggap ko. Sa ganitong kalaking kakayahan, hindi talaga ako katapat ni Meng Zigang. Ngunit kung pipilitin kong sipsipin ito, tiyak na paputok ang katawan ko at mamamatay. Malapit nang magsimula ang paligsahan. Talaga bang ito na ang takda ng kapalaran? Hindi ko ba talaga kayang protektahan ng mga taong mahalaga sa akin? Mukhang hindi na talaga darating ang batang to. Hindi naniniwala ako sa kanya. General Chen, malapit na ang takdang oras.
Hindi ba dapat ipahayag na ang resulta? Oo nga pala, ang enerhiya sa loob ng Chonglo Ring ay kayang baguhin ng sariling dugo. Paano ko nakalimutan yon? Sige, ayon sa mga patakaran ng paligsahan. Pagkalipas ng tanghali, ituturing na kusang pag-urong. Sandali lang pa. May natitira pang oras bago ang tanghali. Binibining Chen, sabi mo, napakaraming lalaki sa mundo. Bakit hindi ka nalang pumili ng iba? Bakit yung duwag pa ang napili mo? Sino ang tinatawag mong duwag? Kung hindi siya duwag, bakit hindi siya makapunta? General Chen, pakipahayag na po kung sino ang nagwagi sa paligsahan sa bundok Hua. Hindi pa tapos ang oras. Nagmamadali ka ng magpahayag ng resulta. Lin Xiao. Gaano ba talaga ako kitapat sa'yo? Hindi ko inakalang talagang pupunta ka. Hindi ka ba natatakot mamatay? Gago kang matandang Meng. Hindi pa sigurado kung sino ang mamamatay. Ang tapang mo, ngayong araw, hindi kita pauwiin ng buhay. Ganito lang, paano mo ako pauuwiin? Paano mo nagawa sa loob lang ng maikling panahon na makuha ang pamana ng martial soul? Mamatay ka na. Sandali, May huling salita ka pa ba? kahit patayin mo ako, hindi ka ba natatakot na ang iyong 4 na tagapangasiwa ay mamamatay kasabay ko? Ano ang ibig mong sabihin? Tama. Nakakulong sila ngayon sa piitan ng aming Martial Alliance. Nagpahayag na ako ng babala. Kapag may nangyari sa akin, papatayin nila ang mga iyon. Lin Xiao, natatakot ka na, di ba? Duwag ka talaga magpakailanman kang. Hindi ka ba natatakot? Natatakot ka bang patayin kita para hindi ka mabuko? Kapag may nangyari sa akin, papatayin nila ang mga babae. Lin Xiao, takot ka na, ano? Ang duwag-duwag talaga. Magpakailanman. Hindi ka ba natatakot? Natatakot? Natatakot ba ako na papatayin mo ako para hindi makapagsalita? Na-rescue ko na ang 4 na babae noon pa. Sino kayo? Anong ginagawa ninyo? Mukhang mabait sa akin ang tadhana. Tamang-tama ang dating ninyo. Hala, may panganib si Uyang Lin at ang mga kasama niya. Senior, nasaan ka? Senior. Binata. Mukhang may problema ka sa labas. Lolo, turuan mo ako. Sa nakaraang panahon ang paglago mo ay nakikita ko, napakasaya ko sa iyong pagganap. Mukhang, panahon na para ibigay ko sa iyo ang aking natatanging kasanayan. Ang teknik na ito ay bunga ng buong buhay kong pagsisikap at pagsasama-sama ng pinakamahusay na martial arts. Tinawag ko itong Daozuan Xingyi. Narinig mo na ba ang paglipas ng panahon? Paglipas ng panahon, Meng Laogo, pinatay mo ang aking mga kababayan, ikinulong mo ang aking kapatid. Walang ginawa kundi kasamaan, napakalaki ng iyong kasalanan. Ngayon, ako ang maghihiganti para sa mga inosenteng kaluluwa na iyong pinatay. Ipapadala kita sa huling hantungan. Ito ang kontrata ng pagbili sa Lin Clan. Nakakulong na sina Lin Yi at Liu Ruyan. Nagpahiwatig na rin kami sa bilangguan na bigyan siya ng espesyal na pagtrato. Tatay, nanay. Sa wakas, nabawi ko na ang mga bagay na iniwan ninyo. Nga pala, pinapauwi ka ng tatay ko para kumain. Uuwi. Ang ipinamalas mo sa Hua Shanlun Jian noon, ay kinilala ng tatay ko. Gusto kanyang imbitahin ng tatay ko bukas para kumain, para humingi ng paumanhin. At para pag-usapan ang kasal nating dalawa. Ang kasal? Parang masyadong mabilis yata.
Pag-usapan ng kasal, dapat ka munang maghintay. Sino sa amin ang hindi nauuna sa'yo? Lin Xiao, ang swerte mo sa babae Pangulo, ang tatay ko ay, ipinagkaloob na ako sa'yo. Ikaw ang dapat managot. Hayaan na lang natin siyang pumili. Lin Xiao, pinapayuhan kitang magdesisyon ng mabuti. Kalmahan mo. Huwag kayong lumapit. Pasensya na, nahuli ako. Saluhin mo. Kaya ikaw, ang dakilang Panginoon ng Warsaw Clan, ay pinaalis lang ng ganito. Ano na ang gagawin natin? Isang problemang masaya naman. Nagmamayabang lang yan. Dati tayo ay, nagkakilala sa larong ito, di ba? Ang tagal na noon, ano? Dati, nagkakilala tayo sa labanan, di ba? 3 kayo, hindi ko man lang naitaas ang ulo ko sa bagbog. Ay sus, ako ang nagpabaya sa'yo. Talaga, ikaw ang pinakamalala ang tinamong bagbog noon. Tumigil kayo sa ingay. Magsisimula na ang paligsahan. Maghanda na kayong lahat. Panoorin ninyong mabuti. Ang titulong, Number 1, Merong Jian Shisan, ay muling lalaganap sa buong mundo ng martial arts.